Dear Kuya Melo, magandang gabi po. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Clara. Hindi ko na ilalagay ang tunay kong pangalan para na rin sa privacy ko at ng taong naging bahagi ng kwento ko. Pero sana, sa pamamagitan ng liham na ito, may matutunan ang mga makikinig. High school ako nang una ko siyang nakilala, si Archie. Siya yung tipong hindi mo agad mapapansin sa unang tingin, tahimik, medyo mailap, pero may kakaibang aura na parang humahatak sa'yo para kilalanin siya. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng group project. Sa dami ng kaklase, kami pa ang nagkatambal. Noon ko lang siya narinig tumawa ng mahaba, at doon ko naisip, hindi pala siya suplado, marunong din pala siyang magbukas ng sarili. Araw-araw mula noon, nagkakaroon kami ng maliliit na usapan. Minsan, tungkol sa assignment, minsan naman, tungkol sa paborito naming kanta. Hanggang sa dumating ang panahon na hindi na kumpleto ang araw ko kapag wala kaming usapan. Pero alam ko crush lang yon. Bata pa kami. At sa totoo lang, hindi ko rin alam kung pareho ba kami ng nararamdaman. Hanggang isang araw, may nangyari. Pauwi na ako noon galing sa library, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Nasa gilid ako ng kalsada, walang payong, nang bigla siyang dumating, hawak ang isa niyang maliit na payong. Tumabi siya sa akin at sabay sabing, "Ayokong magkasakit ka. Tara, sabay na tayo." Doon ko naramdaman na may kakaiba. Pagdating ng graduation, wala kaming naging malinaw na usapan. Pero bago siya umalis papuntang Maynila para mag-college, binigyan niya ako ng isang maliit na notebook. Sa unang pahina, may nakasulat, "Huwag mo akong kalimutang isulat sa puso mo." Lumipas ang 4 na taon. Nagkahiwalay kami ng landas, walang malinaw na closure, pero patuloy akong umaasa na muling magkikita kami. Sa panahong iyon, nagkaroon ako ng ibang manliligaw, pero hindi ko magawang buksan ang puso ko ng buo, para bang may nakalaan pa rin na puwang para sa kanya. Hanggang isang araw, habang naglalakad ako sa isang coffee shop sa Maynila, may narinig akong pamilyar na tawa. Paglingon ko, siya. Si Archie mas mature na siya, mas maayos manamit, pero yung ngiti pareho pa rin. Sabi niya, ang tagal kitang hinanap. Doon nagsimula ang pangalawang pagkakataon namin. Lumabas kami, nagkwentuhan, at para bang walang 4 na taon na lumipas. Parang kahapon lang kami huling nag-usap. Isang buwan matapos noon, niligawan niya ako, sa wakas, malinaw na. At syempre, tinanggap ko. Pero alam kong hindi ito forever. Hindi ko alam kung paano sisimulan ang mga sumunod na parte ng buhay namin ni Archie pagkatapos naming muling magkita. Pero alam ko, iyon na yung panahong gusto ko nang sabihin sa kanya lahat ng hindi ko nasabi noon. Naalala ko pa, noong 3rd year high school kami, may isang pagkakataon na tinulungan niya akong ayusin ang project sa science. Wala pa kaming cellphone noon na kaya mag-video call, kaya talagang kinailangan niyang dumaan sa bahay namin. "Ang sipag mo," biro niya habang nakatingin sa akin. "Kailangan ayoko bumagsak," sagot ko. Tapos tumawa siya, sabay sabi, "Hindi ka babagsak basta nandito ako." Maliit lang yung linyang yon, pero sa puso ko, parang pangako na. Noong araw na muling nagtagpo ang landas namin sa coffee shop, hindi ko talaga alam kung ano ang mararamdaman ko. "Ang laki ng pinagbago mo," sabi ko. Ngumiti siya. "Sana pati feelings mo nagbago rin." Aminado ako na mula ako noon. Parang bumalik lahat ng kabog ng dibdib ko mula high school. Kaya nang alukin niya akong lumabas kinabukasan, pumayag agad ako. Lumipas ang mga linggo at halos gabi-gabi kaming magkausap. Nagpupunta kami sa mga lugar na hindi namin napuntahan noon. Naglakad sa Luneta, nagpunta sa Intramuros, kumain sa mga kainan sa tabi-tabi. Parang gusto naming bawiin lahat ng oras na nawala. Hanggang dumating yung gabi na bigla na lang siyang napaupo sa gilid ng kalsada. Hawak niya ang dibdib niya, nanginginig. "Archie!" "Ano yan?" sigaw ko. Wala sanay na ako, mahina niyang sagot. Pero doon na nagsimula ang takot ko. Hindi ko pa alam noon na may sakit pala siya sa puso. Doon ko nalaman ang lahat. Sinabi ng doktor na congenital heart disease ang sakit niya at matagal na niya itong alam. Ayaw lang niya akong idamay noon kaya lumayo siya. "Akala ko kasi mas magiging madali para sa'yo kung hindi mo na ako hintayin," sabi niya. "Archie, mas mahirap yung iniwan mo ako ng walang dahilan," sagot ko. Umiyak siya noon, hindi ko alam kung dahil sa sakit o sa galit, pero alam kong mahal pa rin niya ako gaya ng dati. Simula noon, mas naging maalaga ako sa kanya. Tuwing may attack siya, hawak ko ang kamay niya.
Tuwing nanghihina siya, tinatawanan ko lang para hindi siya masyadong mag-isip. Pero alam naming dalawa na may hangganan ang lahat. Isang gabi, nasa ilalim kami ng bituin. Hawak niya ang lumang notebook na binigay niya sa akin noong high school. Clara, sabi niya, kapag dumating yung araw na wala na ako, sana hindi mo ako alalahanin bilang yung taong may sakit. Gusto kong maalala mo ako bilang yung taong nagpatawa sa'yo kahit wala ka sa mood. Yung taong kasama mong umuulan sa kalsada. Wala akong nasagot. Pinili kong tumahimik at yakapin siya ng mahigpit. Ilang buwan lang mula noon natupad ang kinatatakutan ko. Sa huling sandali niya, hinawakan niya ang kamay ko at bumulong. Hanggang sa muli, mahal. Pagkatapos ng libing ni Archie, pakiramdam ko na wala rin ang kalahati ng mundo ko. Sa bawat gising ko, hinahanap-hanap ko pa rin yung mga simpleng bagay na dati kong minamaliit, yung tawag niya tuwing gabi, yung pagbibigay niya ng extra fries sa akin kahit gusto niya rin, yung mga maliliit na sulat na iiwan niya sa bulsa ng bag ko. Isang linggo pagkatapos ng libing, nakatanggap ako ng sulat galing sa kanya. Clara, kung nababasa mo ito, ibig sabihin wala na ako dyan sa tabi mo. Pasensya ka na kung pinauna kitang masaktan. Pero gusto kong malaman mo wala akong pinagsisihan. Mahal kita mula high school hanggang sa huling tibok ng puso ko. Sana isang araw, makangiti ka ulit, hindi dahil nakalimutan mo ako, kundi dahil natutunan mong dalhin ako sa alaala mo ng walang sakit. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ko alam kung iyak ba ako o ngingiti sa mga huling salitang iniwan niya. Naalala ko tuloy yung huling gabi namin sa high school. Graduation party. May dala siyang maliit na gitara. Clara, may kanta ako para sa'yo, sabi niya, sabay tinugtog ang paborito naming love song. Hindi siya ganun kagaling kumanta, pero para sa akin, parang musika ng langit. Pagkatapos niyang kumanta, sabay bulong, sana ikaw pa rin hanggang sa dulo. Hindi ko alam noon na yung dulo pala ay darating ng mas maaga kaysa inaasahan ko. Tuwing Sabado, dinadalaw ko siya. Naupo ako sa tabi ng puntod niya, hawak yung notebook na puno ng mga sulat namin. Archie, bulong ko, alam mo ba? May mga pagkakataon na naririnig ko pa rin yung tawa mo kapag naglalakad ako sa daan. O kaya nararamdaman ko yung kamay mo sa balikat ko kapag mag-isa akong kumakain. Siguro, hindi ka naman talaga nawala. Siguro nasa paligid ka lang. Tapos, biglang may mahina akong narinig na kantang tinutugtog sa malayo, yung kantang kinanta niya sa akin noong graduation. Hindi ko alam kung coincidence lang, pero parang sane na rin na hindi niya ako iniwan ng tuluyan. Lumipas ang 2 taon. Marami nang nagbago. Natutunan ko nang umiti sa mga tao nang walang bigat sa puso. Natutunan ko na ring tumanggap ng mga bagong kaibigan, bagong karanasan. Pero isang bagay ang hindi nagbago, yung pagmamahal ko kay Archie. May nakilala akong tao sa trabaho, mabait, masayahin, at minsan naiisip ko baka ito na yung sign na sinasabi ni Archie sa sulat niya na dapat matutunan kong buksan ulit ang puso ko. Pero aminin ko mahirap. Kapag tumatawa siya, minsan parang si Archie. Kapag nag-aalala siya sa akin, minsan parang hawak ulit ni Archie ang kamay ko. Siguro, darating ang araw na handa na akong magmahal ulit pero sisiguraduhin kong yung susunod na taong mamahalin ko, tatanggapin na may parte ng puso ko na para kay Archie lang at walang makakapagpalit nun. Nang binuksan ko ulit ang notebook ni Archie isang gabi, hindi ko napigilang basahin mula simula hanggang huli. Parang boses niya ang naririnig ko sa bawat sulat. Day 1, Group Project sa Science. Clara, hindi kita masyadong kilala pero magaling ka palang kausap. Natatawa ako kasi parang seryoso ka lagi, pero minsan pala ang kulit mo rin. Hindi ko alam kung bakit, pero gusto ko na agad makasama ka ulit bukas. Noong binasa ko to, naalala ko agad yung araw na yon. Nakaupo kami sa library, at siya ang nagdala ng halo-halo na parang picnic lang sa gitna ng research. Hindi ko alam na ganun na pala kalaki ang epekto ko sa kanya noon pa. Day 45, malakas na ulan. Hindi ko alam kung mapapansin mo, pero nung umulan kanina at wala kang payong, parang instinct ko na lang natakpan ka kahit ako yung mababasa. Hindi ako marunong magsabi ng feelings, Clara, pero sana maramdaman mo na mahalaga ka sa akin kahit hindi ko sinasabi. Doon ko na-realize kahit tahimik siya, marami pala siyang hindi sinasabi na nakasulat lang dito sa notebook. Day 365, last day of high school. Clara, binigay ko sa iyo ang notebook na to kasi gusto kong may hawakan ka kapag namin mismo ako. Hindi ko alam kung magiging magkaibigan pa rin tayo sa college,
o kung lalayo na ang landas natin, pero isang bagay ang sigurado, ikaw ang una at huling babaeng minahal ko ng ganito. Hindi ko mapigilan umiyak habang binabasa ko to, sa dami ng taon na lumipas, totoo pala, ako lang ang minahal niya ng ganun katapat. Araw ng pagkikita muli. Clara, nakita kita ulit. At para akong bumalik sa high school. Lahat ng dahilan kung bakit kita mahal noon nandito pa rin. Mas malinaw pa ngayon. Natatakot ako pero gusto kong subukan ulit. Kahit gaano kaikli ang oras, gusto ko ulit magmahal basta ikaw. Hanggang sa muli. Clara, kung dumating na ang araw na wala na ako, gusto ko lang malaman mo na naging masaya ako dahil sayo. Huwag mong isara ang puso mo. Kung may dumating na magmamahal sayo, hayaan mong mahalin ka. Pero sana, kahit kaunti lang, maalala mo ako kapag umuulan, kapag naririnig mo ang paborito nating kanta, o kapag binubuklat mo ang notebook na to, hanggang sa muli, mahal. Umupo ako sa tabi ng puntod niya, hawak ang notebook. Archie, hindi kita malilimutan. Hindi lang kasi minahal kita, tinuruan mo rin akong magmahal ng totoo. Naalala ko pa bago pa man naging parte si Archie ng buhay ko sa college, at sa mga pagsubok na dumating, may mas mahabang kasaysayan pala kami nagsimula lahat, to sa simpleng pagkakabangga sa pasilyo ng eskwelahan. Ay, sorry. Hindi ko sinasadyan. Okay lang, teka, ito yung libro mo, oh. Salamat, ikaw pala si Archie, di ba? Yung laging nasa likod ng classroom. At ikaw yung palaging top sa exams. Simpleng palitan lang yon, pero sa akin, kakaibang kilig na agad ang hatid. Hindi ko alam na magsisimula na pala ang isa sa pinakamahalagang kabanata ng buhay ko. Napunta kami sa isang grupo para sa science project. Dahil parehong mahilig sa music isang hapon habang gumagawa ng project sa library. Alam mo, masaya pala kapag kasama ka. Masaya rin naman kasama ka kahit hindi ka masyadong nagsasalita. Hindi ako madaldal pero sayo, parang gusto kong magkwento. Noon pa lang, ramdam ko na may kakaiba sa koneksyon namin. Isang hapon, biglang bumuhos ang ulan habang pauwi ako. Walang payong, basa na ang bag ko, nang bigla siyang sumulpot mula sa kanto. Uy! Halika na! Maliit lang to pero kasya tayo. Iniabot ang payong. Ikaw mababasa ka. Mas okay na ako ang mabasa kaysa magkasakit ka. Simpleng kabutihan lang siguro yon para sa kanya, pero para sa puso ko iba na yon. Bago matapos ang gabi, hinila niya ako sa gilid ng field at tinugtog ang paborito naming kanta. Clara, hindi ko alam kung saan tayo mapapadpad pero kung bibigyan ako ng pagkakataon, gusto kong ikaw ang kasama ko hanggang dulo. Bakit parang ang lungkot ng boses mo? Wala baka kasi hindi na tayo magkita ulit? Hindi ko alam na magiging pinakamahalaga palang alaala ko yon sa kanya. Noong lumabas kami sa luneta. Simple lang, naglakad, kumain ng fishball, at nagpicture sa harap ng fountain. Na-miss ko to, na-miss kita. Ako rin. Alam mo ba kahit wala tayo sa isa't isa noon, lagi kang nasa isip ko. Pero natakot ako na baka wala na akong babalikan. Bakit ka naman matatakot? Kung mahal mo ako noon, mahal pa rin kita ngayon. Hindi na siya nakasagot. Imbes, hinawakan niya lang ang kamay ko. At sa loob ng maraming taon, doon lang ulit ako nakaramdam ng ganong klaseng katahimikan, yung tipong sapat na ang hawak para magpaliwanag ng lahat. Isang linggo matapos noon, nagyaya siyang manood ng scene. Habang nasa pila kami sa snack bar, bigla siyang napaupo. Archie, ano to? Hawak ang dibdib, sandali lang, okay lang ako eh. Hindi, halika sa ospital. Clara, may sakit ako sa puso. Congenital. Alam ko na to noon pa. Kaya ako lumayo, ayokong makita mo akong ganito. At iniwan mo ako para hindi ako masaktan. Hindi mo ba naisip na mas masakit na nawala ka ng walang paliwanag? Pasensya na. Akala ko makakaya ko ng mag-isa. Pero hindi pala. Doon ko naisip kahit pagaano kalaki ang sakit, mas pipiliin ko pa rin kasama siya. Lumabas kami saglit sa maliit na garden ng ospital. Mahina na siya pero pilit niyang ngumiti. Alam mo, Clara, mas natatakot ako na mamatay nang hindi ko nasasabi sa'yo kung gaano kita kamahal. Di ngayon mo nasabihin, paulit-ulit. Hanggang sa magsawa ako. Hindi ka magsasawa kasi hindi ka rin titigil magmahal sakin. Nagdesisyon akong samahan siya sa lahat ng check-up at therapy. Tuwing may atake, ako ang nasa tabi niya. Tuwing gabi, binabasa namin ang lumang notebook na binigay niya noong high school.
Clara, tingnan mo to sulat mo nung araw ng graduation. Sabi ko sa'yo, kahit saan ako mapunta, dala kita at hanggang ngayon, dala pa rin kita. Gabi iyon, ilang linggo matapos ang huling atake ni Archie. Sinabi niyang may gusto siyang puntahan. Clara, gusto kitang dalhin sa lugar kung saan ko unang napagtanto na mahal kita. Saan yon? Sa tabing dagat. Sa breakwater. Doon tayo unang nagkwentuhan ng buong magdamag. Pagdating namin, umupo kami sa buhangin. Dalawa lang kami, walang ibang tao. May maliit kaming dalang lampara at kumot. Bakit dito? Kasi dito ko unang nakita ang ngiti mo sa ilalim ng bituin. At dito rin ako unang nangarap na makasama ka habang buhay. Sandaling katahimikan hanggang bigla siyang umubo, malalim, halos mawalan ng hininga. Archie! Ayusin mo lang paghinga mo. Ayokong sirain ang gabi natin. Gusto kong maalala mo to, hindi yung mga oras na nahihirapan ako. Alam ko, Clara, wala nang kasiguraduhan bukas. Pero ngayong gabi, pwede bang i-assume natin na wala nang sakit, wala nang problema, tayo lang? Pwede basta mag-promise ka, lalaban ka pa. Lalaban ako. Pero kung sakali mang matalo ako, hihintayin kita sa kabilang buhay. At kapag dumating ka, hihilingin ko ulit na maging tayo. Hindi ko napigilan ang luha ko. Mahigpit kong hinawakan ang kamay niya, takot na baka iyon na ang huling gabi naming magkasama. Kinabukasan, habang papasikat ang araw, nagising ako sa tunog ng kanyang paghinga, mahina, mabilis. Archie! Archie! Ang ganda ng umaga, Clara, parang ikaw. Huwag ka magsalita ng ganyan, please. Dadaan pa tayo sa ospital, lalaban pa tayo. Lalaban pa rin ako kahit wala na ako dito. At doon, unti-unti siyang pumikit. At kahit anong yuko ko para marinig ang tibok ng puso niya, wala na. Ilang buwan na mula nang mangyari iyon. Madalas pa rin akong bumalik sa tabing dagat. Dalangin ko na sana, saan man siya naroroon, nararamdaman pa rin niya kung gaano ko siya kamahal. Kuya Melo, kung maririnig man ni Archie ito, gusto kong sabihin na tinupad ko lahat ng pangako natin. Natuto akong mahalin ang sarili ko gaya ng itinuro mo. Natuto akong magpatawad kahit sa tadhana. Pero higit sa lahat, natutunan kong ang tunay na pag-ibig hindi nasusukat sa tagal, kundi sa lalim. At sa bawat alon na dumarampi sa paa ko, pakiramdam ko ay tinutulak mo ako papunta sa mas maliwanag na bukas. Kaya salamat, Archie. Salamat sa pagmamahal na hindi naglaho kahit ang katawan mo'y nawala. Hanggang sa muli nating pagkikita. Sa huling pagkakataon, inilagay ko ang lampara sa buhangin, hinayaang tangay ng hangin ang liwanag nito. At habang unti-unti itong nawawala sa paningin ko, alam kong may isang kaluluwa sa kabilang dulo ng dagat na nakangiti sa akin. Hanggang dito na lang muna, nagmamahal. Clara.